Hi! Ako si Ma'am Rachel. Welcome sa channel kung saan walang judge, kwento at aral lang. Dito sa channel na to, binabasa natin yung mga kwentong hindi nyo masabi kahit kanino. Today's letter is entitled "Nabore ako sa wife ko for 13 years." Huminga tayo ng malalim ha. I'm Jerome, 38 years old, lalaki. Masasabi kong malayo-layo na ang narating ko sa buhay dahil from working student noong college. Ngayon, nakatira na ako sa sarili naming bahay. May mga kondo na pinag-uupahan, couple of cars, tapos lupa as investment. Not bragging, for context lang, para lalo niyong maintindihan ako, lalo na ang sitwasyon ko. Married ako for 15 years. At happy ako sa misis ko. Siyempre, mahal ko yon. Pero, hindi kami biniyayaan ng biological children. Pero may adopted kami. Dumaan pala kami sa maraming clinical procedures bago kami nag-decide na mag-ampon. Twice kaming nag-IVF, pero both failed. Grabe ang financial burden and stress every time na malalaman namin na failure yung IVF. Naaawa na rin ako sa misis ko dahil nakikita ko kung kaano kahirap ang mga pinagdaanan niya. Kaya, tinanggap na namin na baka sa ibang way ang will ni Lord. Masaya naman nung una, kasi syempre, ginusto namin yon. Pero habang tumatagal, hindi nawawala sa isip ko na longing pa rin ako sa galing mismo sa laman at dugo ko. Dahil minsan nabobore ako sa buhay ko, nagawa kong makipag-chat sa isang online app. Pero sa tuwing nakikita ko ang anak namin na sobrang sweet at happy, doon ko naiisip na hindi ko pala kayang iwan at pabayaan na lumaki na walang tatay ang anak ko. Kasi unang-una, choice namin na kunin siya para magkaroon siya ng masayang pamilya na mag-aaruga sa kanya. Iyon bang nararamdaman ko is valid? Midlife crisis ba to? Kasi nabobore na ako sa asawa ko. Parang simula noong nagkaroon kami ng anak, parang nawala lahat ang sweetness niya. Para bang sa bawat bata na lang nakatuon ang lahat. Independent woman ang asawa ko. Maganda ang profesyon niya. Kayang-kaya niyang buhayin ang anak namin kahit wala ako. Advice please. May mga nakakausap na akong possible na surrogate mother. So, ayun po yung letter niya. So, hinihiling niya o tinatanong niya kung valid daw ba yung nararamdaman niya. So, ang sagot po doon, unang-una is, yes, valid po yung nararamdaman mo. Valid yung pagod, yung lungkot, yung boring feeling. 13 years na mag-asawa, plus failed IVF, plus stress sa pera, plus biglang naging full-time parents, natural na mapagod ang puso. Pero, ang valid na nararamdaman is not equal na tama yung gagawin or tama yung ginawa mo. So, unahin natin yung mga red flags na nagawa mo. So, unang-una, sabi mo, longing sa sariling laman at dugo. Sabi mo nga, hindi kasalanan ng anak nyo na inampun nyo siya. Choice nyo yon para magkapamilya. Yung bata ngayon, umaasa na sa inyo.
nabobore sa wife. Number 2, nabobore sa wife. Pag may baby, normal na napupunta lahat ng atensyon sa bata. Hindi ibig sabihin nun na hindi na kayo mahal ng asawa nyo. Pagod lang din siya. Siyempre, tao lang siya. Diba? Napapagod. O, number 3, nakipag-chat sa app at may kausap na surrogate mother. Ito, dito na delikado. Kasi may gagawin ka ng aksyon na pwedeng makasira sa pamilya mo. Sabi mo nga, independent woman yung asawa mo. So, isipin mo munang mabuti kung may kahantungan o kahihinatnan ba yung pakikipag-chat mo dyan sa mga possible na surrogate mother. Next, ano ba talaga ang nangyayari sa'yo, Jerome? Hindi lang bore. Parang sabi mo, midlife crisis plus grief plus loneliness yan. Nag-grief ka kasi pangarap mo magkaroon ng sariling anak. Meron naman Meron naman na. Nag-grief ka sa dating sweetness na relasyon ninyo bago magkaanak. So, intindihin mo na lang, di ba? Siyempre, nanay na yung asawa mo, baby pa yung anak nyo. So, tulungan mo na lang siya na palakihin nyo yung baby nyo. Imbes na isipin mo na napupunta lahat dun yung atensyon ng asawa mo, tulungan mo na lang siya na alagaan at palakihin ng maayos yung bata. Next. Tapos, ang ginawa mo, imbes na kausapin mo yung asawa mo, naghanap ka ng escape sa labas. So, yun yung pakikipag-chat mo sa online app. Maling-mali ka po doon. Kasi once na nalaman yun ng asawa mo, magkakaroon na siya ng hinala. Mawawala yung tiwala niya sa'yo. So, mali po yun. So, ano ba yung mga dapat mong gawin? So, unang-una, kausapin mo si Mrs. Hindi para sisihin. Sabihin mo, pagod ako, namimiss kita, namimiss ko tayo. Pwede ba tayong mag-date ulit, kahit saglit lang, kahit 1 hour lang? Number 2, pwede rin kayong magpa-therapy or counseling. Hindi kayo naan yun, pero or para may neutral na tao na makikinig sa inyong dalawa. Para may neutral na tao na makikinig sa inyong dalawa. Number 3, i-focus sa anak. O, yun nga yung sinasabi ko. Yung bata, walang kasalanan. Pinili nyo siya. Siya yung blessing in another way na sinabi nyo or hiniling nyo kay God, kay Lord. Kaya pagtulungan nyo na lang. Instead na iniisip mo na mas napupunta dun yung atensyon ng asawa mo, tulungan mo na lang siya sa pagpapalaki. And number 4, itigil mo na yung app at yung kausap mo na sa surrogate mother, tigilan mo na yun. Kasi mali-mali yung step na yun. Sisirain nyo yung 13 years na pagsasama ninyo. So, yun lang muna yung kwento for today. Jerome, kung nakikinig ka, pag-usapan nyo yan ng asawa mo ha. Kausapin mo siya ng maayos. Kayo naman po viewers, anong masasabi nyo? Comment kayo sa baba. Walang judge dito. Muli, ako si Ma'am Rachel, Simple Living, Big Stories, Real You. See you sa next upload. Ingat kayo palagi. Bye-bye!